Lipad sa kadiliman. Sa isang gabi ng Agosto, isang eroplanong patungong Maynila ang biglaang nawala sa radar. Flight 307, isang lumang Airbus na sinasabing malas dahil sa sunod-sunod na aberya noong nakaraan. Ngunit sa kabila ng pangit na reputasyon nito, puno pa rin ang biyahe. Malinaw ang panahon, walang dapat ipag-alala, sabi ng piloto sa PA system. Ngunit makalipas ang isang oras, nagsimula ang pagkakaiba. Kapitan, may kakaibang signal sa radar. Parang hindi natin alam kung nasaan tayo, kinakabahang sabi ng co-pilot. Lumamig ang paligid, tila may dumaan na malamig na hangin sa loob ng eroplano. Napatingin ang mga pasahero sa isa't isa. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Maya-maya, isang matandang babae ang biglang sumigaw. Hindi tayo dapat nandito. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakaturo sa bintana. Sa labas, hindi na lang ulap ang tanaw kundi isang malawak at madilim na espasyo. Wala ni isang bituin, wala ni isang palatandaan ng mundo. Tila isang lugar na hindi dapat marating ng kahit sinong buhay. Biglang nawala ang ilaw sa loob ng eroplano. Sigawan, takot, at isang malalim na tunog ang lumitaw mula sa intercom, isang boses na hindi galing sa tao. Nakita na namin kayo. Isa-isang naglaho ang mga pasahero parang sinisipsip ng hangin. Ang huling narinig ng piloto ay ang pagtili ng mga nawawala hanggang sa siya mismo ay napalibutan ng kadiliman. Kinabukasan, nag-anunsyo ang mga awtoridad. Ang Flight 307 ay nawala sa ere. Walang iniwang bakas, walang anumang wreckage. Ngunit isang linggo ang lumipas, may natagpo ang eroplanong lumapag sa isang abandonadong paliparan. Ang parehong modelo ng Flight 307. Sa loob, may nakaupo pang mga pasahero. Ngunit lahat sila ay butot balat na, tila ilang dekada ng patay. At sa lumang itim na kahon ng eroplano, narinig ang huling mensahe ng piloto. Huwag na kayong susunod. Naghihintay sila sa dilim. 2:00 ng madaling araw nang magising si Carlo sa malalakas na katok sa pinto. Napatingin siya sa orasan. 2 oras ng umaga. Sino ang maaaring kumakatok sa ganitong oras? Pinakinggan niyang mabuti. Wala siyang naririnig na boses. Walang tawag ng kahit sino. Tanging ang paulit-ulit na. Sa kahoy na pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik ang buong bahay, pati ang aso nilang si Max ay nakatalungko. Sa sulok, nagtatago. Tila takot na takot. Sumilip siya sa bintana at doon biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Siya ang nasa labas. Parehong sando at pajama ang suot nito. Parehong mukha, parehong buhok. Pero hindi ito siya. Ang balat nito ay maputla, halos kulay abo. Ang mga mata, walang sigla, parang patay. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang mga labi nitong bahagyang nakangiti na parang nag-aabang. Mas malakas, mas mariin. Carlo, buksan mo ang pinto. Napaurong siya. Boses niya rin iyon. Hindi ito maaaring totoo. Bangungot lang ito. Piniga niya ang sariling braso, pinikit at dinilat ang mata. Pero andoon pa rin ito. Mas tumitindi ang kaba niya, lalo na nang mapansin niyang may aninong dumaan sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa mesa at nag-dial ng numero. Kuya, tulungan mo ako, bulong niya habang nanginginig. Ha? Carlo? Bakit? Anong nangyayari? Sagot ng kuya niya sa kabilang linya. Basta, may tao sa labas. Hindi ko alam kung ano siya, pero kamukha ko. May saglit na katahimikan bago muling nagsalita ang kanyang kuya. Pero may bumalik na kaba sa puso ni Carlo sa narinig niya. Anong sinasabi mo? Nandito ka sa bahay katabi ko. Naputol ang linya. Huminto ang kanyang paghinga. Nanginginig na napatingin siyang muli sa bintana, pero wala na ang anino niya sa labas. Biglang
May naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang batok. May bumubulong sa likod niya. Carlo, nasa loob na ako. Napatakbo siya papalabas ng kwarto, pero hindi siya umabot sa pinto. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang pamilya ang bahay na bukas at ang kama niya ay magulo, parang may nagpumiglas. Pero wala na si Carlo. Mula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, may maririnig ang mga kapitbahay na katok mula sa loob ng bahay at isang pamilyar na boses na bumubulong sa dilim. Buksan mo ang pinto